Praise the Lord, hallelujah. Happy Saturday sa tanan, mga igsoon. Maayong hapon, mainit na panahon sa tanan. Kami na sa itong mga sukit pagpaginaw, magkanalang tune in sa 90.9 Yes FM. Ako ang inyong igsoon sa kaninan, Pastora Jomaline Villarreal, pabuyo makikuha ng sab-meaning adlaw, Sabado. Lahit na po na adlaw igsoon, no, habit na gilid matapos ang katapusan sa June, July na sa kalirigit kayo ang panahon. So we are on air in radio and we are live in Facebook. So kindly tune in lang po mga igsoon sa atong live. Jomaline Villarreal pabuyo, kindly add me sa inyong mga Facebook. Pwede mo mag-let of live and pwede po sa radio. So, balik ko niyo may igsoon in hanggang Sabado, 1 to 2 o'clock in the afternoon for the other encouragement and an uplifting word na ihatag ni Lord sa mga kanto. Kaway-kaway diha mga igsoon sa itong mga suking tigpaminaw diha sa Purok Bitaugan East, no? In Purok Bitaugan West. Kaway-kaway mga igsoon, so naapoy mga kaigsoon na ito din naminaw diha, no? Diha Dapita, so happy listening. Bitaugan, Barangay Bitaugan East and West. Happy listening sa mga igsoon diha sa Purok 7, 8, kayong sa Gis, no? Sa Tubo area. So natin mga suking pipaminaw diha, happy listening. Happy listening sa tanang barangay, Arasasan, Unidad, and other barangays sa Caguain. Kung abot man o portion sa Mararag, and another portion outside Caguain, happy listening. So dahil ko ng Diyos ka nung mga sa igsoon, nagtuo ko taliwala ni Bukno sa kalisod karon, grabe no? Grabe jud kayo ka pipit ang panahon, no? Daghan to ikuha ang isda, pakuha ang isda para turapod kaayo ang presyo. So yung karon ng mga panahonan, mahal ang pagaliton, barato ang sweldo, barato ang baligya, barato ang palit. So, lisod pang panginabuhi, pero barato ang palit. Iyan ang panginabuhian karon, pero God is still good. Amen? Maayo di akong si Lord. Kaya nakakaon ka karon, kung sa manayang mong situation karon, igsoon, amang kasabili manayaw na sitwasyon, or sa maayong na sitwasyon, still ang Ginoo nagpabiling maayos sa imong kinabuhi. So, padayon sa mga igsoon, atong topic karon igsoon, another uplifting word na ihatag ni Lord. Siguro ikaw ni karon na naa sa problema, siguro ikaw ni karon na dili ka mahadlo ka magsugod tungod kay karon nakakatakway sa imong time na gusto na nimong buhian, imong kinabuhi tungod sa grabe ng mga pagsulay, bugat na kayo. Kaway-kaway sa mga nakasinati, bugat diha, no? Nanay mga 3 watchers na to. Please kindly comment down sa mga naglantaw sa Facebook Live para ma-on air, ma-shoutout na ako inyo ang mga names. So, okay, no, kindly says amen diyan sa mga nabugatan tungod sa grabe na krisis sa kalibutan karon. Kaway-kaway sa mga naibalatian karon tungod sa grabe nga init, no, grabe ang viruses karon. Ang balatian kanat-kanat, yung balila, takot-takot ang balatian. Pero layunin yung tanan, nagtuo ko, mga orasa, this is for you, this is for all of us. Maghatag og uplifting words si Lord karong orasa, aron na dili o dili kayo tamubuhi diha sa pag-alagad kaniya. So, katong topic karon igsoon, don't afraid to start again. Muna itong tema karon. Ayaw kahadlok pag magsugod o bago. Don't afraid to start again. So, lagi mga tao na broken-hearted yan, no? Kaway-kaway, mga broken-hearted. Masiguro talaga broken-hearted, kaya di matalang dilihaan. Kaway-kaway sa grabe ng problema. Kaway-kaway sa mga natumbang negosyo, na bankrupt, no? Kaya kaway-kaway sa mga namatyan, na kanang nibiyaan ka sa mahal sa kinabuhi, kaya ipaulit na, ibalik na si Yuta. So, lisod ang pagsugod. But karon, this is for you. Don't afraid to start again. So, di dapat tamahadlo na magsugod o usang. Sige, let us pray.
Ginoong Diyos nga labing mamanan, salamat Ginoo sa imong tulong kay mong ihatag karon sa kahanginan sa mga katawhan ng Panginoon sa radyo, sa Facebook Live na Lord. Salamat Ginoo because you are still good and always good sa among mga kinabuhi. Salamat Lord sa imong i-impart mo word, ipaabot mo word, ipasabot mo word sa tanang nagapaminaw karong oras. Lord, salamat, ikaw lang ang awian sa tanang dumog himaya sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. So, dalayan ng Diyos, mga igsoon. I will read one verse, igsoon, in Isaiah chapter 43, verse 18 to 19. So, kini sa libro sa Isaiah, nakuha impact nung ang mga kagahapon no sa ato kinabuhi mahimo siyang good start sa ato ang karon. So akong basahan igsoon Isaiah chapter 43 verse 18 to 19. Akong basahan sa English kinugri, but the Lord says, do not cling to events of the past or dwell on what happened long ago. Watch for the new things I am going to do. Akong basahon igsoon yung day. Apan ang Diyos mingon, ayaw na kinumdumi ang nangagi o ayaw pagpabilin diya sa mga butang sa karaang panahon. Karon magbuhat ako upag umutang, karon dayon mo tunga kini kung makita ninyo. Ang Diyos magpanalangin sa iyang pulong. So nangiyon na forget, no? Do not cling to event of the past. Sa lain ng version ali sa NIV, nagingon, forget the former things. Do not dwell on the past. Because I am doing a new thing. Nagingon ni Lord. So, dagay mga butang na usahay ang kagahapon, mahimo nato siya na babag para sa ato ang karon. No, labi na kaway-kaway sa mga mag-ulang na matiyan, no? Wala ko kabalo, this is for you. Wala ko kabalo nga naman yan kakano sa mga naginaw ka. So, kanunay na ito ginhawiran ang kagahapon. Walang dili ka makadawat na nainidiya. No, nainidiya na mahal na ito sa kinabuhi. Kaya kanunay na ito ginahawiran ang mga karaan ng memory nga hantod ka rin dito pa niya, di ka makarecover. No, sa ito na panahon na tugutan ni Lord na maayo ang mga samad sa itong kasing-kasing. Don't forget the former things. Do not dwell on the past. Usahay doon yung mga panahon na ang atong kagahapon, no, dili pwede nga atong hawiran, no, mahimong mayud-yud ang ato ang future o ang atong present, no, ang atong karon ugma, mapabagal, tungod sa mga butang sa kagahapon. No, a lot of people nowadays are afraid to start again. No? Kaway-kaway sa mga broken-hearted diya. Wala ko kabalo magbiyaan kasi mo kuya bro. Wala ko kabalo nga ikaw din na nagbuwag sa imong bana, ana. So dali mga tao karon nga grabe ka broken ang ilang heart. Yung pagidupog gyud ayo, no gidugmok gyud kaayo, no? Gikuso-kuso, giuyog-uyog, gidugmok, gitamakan ang kasing-kasing. No, na usahay, maadlot ka magsugod kay. Atong yun ako na, lisod magsugod kay, nasakitan na ka. Lisod magsugod tungod kay, hindi mo kaya ang sakit sa mga butang sa kagahapon. No? A lot of people nowadays are afraid to start again due to severe pain they encountered. No? Grabe nga sakit ng ibati nila sa ilang lugar, no? Nang dili sila makasugod. Wala nga dagay uban, pagkamatay na lang, kaya di na kaya. No? Kaya na ito na, kaya tabangan kas Ginoo. It is a matter of our mindset. No? Mindset lang yun na sa una-una, hindi mo ba, hindi mo kaya. Pero actually, kung sa tabang sa Ginoo, walay dili na ito kayang mahimo. Kasi Lord, walay dili niya kayang mahimo. All things are possible to God. Luke chapter 1 verse 38. So, dili isod ang pagsugod. Amen. So, don't afraid to start all over again. Managing mo diha, no? Don't afraid to start all over again. Either we lose someone important. Ganito sa number 1 na aspect. Isan pa og nay mawala sa imo nga importante. Ayaw kahadlok na mag-start again. Amen. Kung ikaw na, nagbuwag sa bana, or nagbuwag sa asawa, or ikaw na, dalaga, ibuwagan sa imo ang mahal, imo uyab, or other lalaki, babae,
or there is something na nawala sa imo nga diligid mo kayang gawaton na nawala na sa imo. Is either job opportunity or natanggal ka sa trabaho. Losing something is grabe ang pain. Kaya galing muwadaan ka o sa kabutang na importante sa imo. Grabe, gayud na kaspisod, grabe na siya kabuhan. But, kanunay tang gina-encourage ni Lord na kaya na to kaya na itong magsugod o usap. Taliwala na dunay nawala. Amen? Either we experience bankruptcy. So, kaway sa mga negosyanteriya, mga na-bankrupt, panahid din mo murag mo takilid na yun yung negosyo, this is for you. Don't afraid to start all over again. So, dahil mga businessman, mga business-minded, na ayaw sila na himong successful, they encounter a lot of losses. Daghan sila na-encounter na kanagaling na daw ng ilang negosyo, pero hindi sila mahadlok mag-start usab. Until such time na nahimo na sila magwalapuso. No? So, ingon ana ang life. Ingon ana lang ang life. So, pag naay mawala, naagi hawang atong kasing-kasing. Naay puwang, yung na, you will have a missing piece in your heart. No, nakasanayan na nimo, labi na kung mamatyan, no, malikod ko nga, nakasanayan na nimo, nga kauban siya, Bernie. Maghilak, juga Bernie, dugay ka makarecover. No? But do not afraid to start again. Kung kaya nga no, ang kanang kulang na piece sa imong heart, kung puzzle pa kuwang isa ka buo para mabuo ang puzzle. Sa imong life na nakuwang, no, let God fill in the small piece na kulang. Tuguti si Lord na mupulo sa kulang diha sa imong kasing-kasing. So, you may encounter frustrations, discouragement, na mag-frustrate ka, madisperado ka, madiscourage ka, isang unsalakan. Amen? But, ang imong buhaton iso ang taliwala ng frustration and discouragement is to start again. So, wala itong topic, no? Don't afraid to start again. So, natin tulo kabutang, natong hisgutan karon, no? Aron magiyahan ka sa imong pagsugod. Dili tanan tao na himong successful. Na yung nagsugod siya ni end up gyapon iyang life na mess. Kung pasabot ugod ng gyapon na nag-start. No, dili successful ang iyang pag-start. No, karon ra sa i-guide ka ni Lord on how to start again. No? Again, i-guide ka ni Lord on how to start again. So, okay. Ang kabayanin niyo mga iso, kanang ayaw mo balhin sa radio, minota, 3 steps or 3 tips ihatag ni karon. So, do not afraid to start again. Number one tip na imong buhaton, no, aron nga ang imong pagsugod, na imong successful, ang imong pagsugod, tuloy-tuloy na siya, dili na ka mo balik sa basic, dili na ka mo balik sa number 1, tuloy-tuloy na siya. Number 1 tip, start to form a new and true relationship to God. So, kabalugan mo, kung ang tao wala agad siya relationship sa Ginoo, mahimo nga dili successful ang tanan aspect sa iyang life. So, tagaan mong example. Na yung mga tao nga, they are successful in business. Pero tungkol kay wala sila yung relationship kay Lord, dili sila successful sa ubang lugar. No? Naikulang. Dili sila happy, dili sila contented, ilang family, walang mag-star. It's because kinahanglan nga ma-put in order ang tanang aspects sa atong life. Physical, spiritual, mental, social, o financial. So, muna mga aspeto sa atong kinabuhi. Start to form at to do in a new and true relationship to God. So, maghimo ka, tinuod na relationship ka niyo. Because all things in your life will put to order if we have a true relationship to God. Mahimo nga ang atong kinabuhi, ang tanang aspeto sa atong life, mahimong plus star kung naatay relasyon kay Lord. Amen? Mahimong plus star ang tanan kung naatay relationship kay Lord. Pero kung wala tayong relasyon kay Lord, so lukot kayo sa tanang lukot. Muna nga,
something na agad na ginapangita kanunay. Although we have money, we have work, na atay trabaho, na atay kwarta, na atay masakan, na atay pamilya. Sa'yo mo alam ka nga, there's something din sa heart na murag kulang, dili ka happy. Naikulang pa dyan. No, dili may mong buo ang life sa katao kung ang na-missing diha si Lord. Dili may mong buo ang life sa katao kung wala kay panahon sa Ginoo. Amen. So kinahanglan nga maghimo kag tinuod ug bag-o na relationship kay Lord. No, kung sa una pasaway ka, kung sa una wala ka naghatag og panahon kay Lord, no, muna nga na yung mga situation sa ato life na di na kakakaya mo awig kay wala may nagtabang nato. Abalo ba mo ang pinakalindot na naa si Lord sa ato, tanang problema. Kaya actually kung mga lagad ta, or di mga lagad na mo may problema, di na siya pasabot na ang problema mawala na. But yes, masulbad. Karon problema, masulbad na ko ilay problema, masulbad na po na ko ilay problema. Kaya kung pitis buhi pa ta, nunay mga problema mo abot. Pero ang pinakalimot, so kung naatay relationship kay Lord, tabangan ta niya. Maghimo siya mga pamaagi para tabangan ka sa pagsulbad sa imong problema na dili ka ma-frustrate, dili ka ma-discourage, unya makapadayon ka sa pagpangalagan. Walang pinakalindot isuon. Wala lindot na kauban nato si Lord sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi. Iuban nato si Lord sa ato ang mga plano. Iuban nato si Lord sa ato ang mga desisyon sa kinabuhi. Kung nag-isgot ko desisyon, no? Iuban nato si Lord sa desisyon sa atong kinabuhi. Ano man usahay, dili tanang tao nag-decide na mga lagad sa Ginoo. Amen? So, sa buti ay, desisyonan dahil ako pastora ang mga lagad? Yes. It is a part of your decision. Kinahanglan, usa sa imong desisyon, o i-desisyonan nimo, imong pamilya, na mga lagad na mo sa Ginoo. Kaya pinakakuyaw o pinakadelikado ang usa ka tao mawalay relasyon sa Ginoo. Mamatay gid ta igsuon nga, mo-end up ka dito sa kalaglagan. No, kaya ang taong mawala yung relasyon kay Lord, automatic wala siya luna sa ringharian sa Diyos. Wala siya luna sa langit na giandam ni Lord para sa mga gusto ka nato. So, matunaw, number 1, gusto tigiingon, start to form a new and true relationship to God. Maghimo ka ba kung pagsugod isoon? Halagat ka sa Ginoo. Doon kay Lord, kay maunay pinakalindot na desisyon nga po nga doon. Nagahina kang panahon, simba ka, nagahina kang panahon, no, nga imong family, imong dalahon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ay panahon sa trabaho, na po'y panahon sa Ginoo. Lunes hangtod Sabado, pwede kang magtrabaho, or Lunes hangtod Friday, basta ang Sunday, give it to God. No, kaya tagit ng Domingo, iksoon, hindi kayo pati Domingo, imo pang kawato. All things in your life, baligon ko pasabot mo, all things in your life will put to order if we have a true relationship to God. Mahimong order ang atong life, dahil wala sa mga usot-usot everyday, mahimong plastado kay si Lord na amat kanunay nagpa-plastar sa atong life. Yes, everyday, naagin mga gusot mo abot. Every now and then, naagin na siya. Muna na everyday, gid kanunay talaga surrender sa atong life kay Lord. No, nag-isgot ko gahapon sa ang simbalay sa among pag-study about 3 things na dapat naa sa Kristohanon. No, tulo ka butang, kaway-kaway mga Kristohanon na minaw diha. Tulo ka butang na dapat naa sa imo ako na i-share sa among simbalay sa Dalaga Residence. Number 1, surrendered life. No, ang tao mong na may relationship kay Lord, na siya surrendered na kinabuhi. Nag-surrender na mo imong life, di na ikaw ang magbuot, kundi sa Lord na ang imong mga desisyon, imong isabit kay Lord, kay di tanan desisyon nimo giuyunan na sa Ginoo. Na kay surrendered life, di na ikaw ang magdesisyon, di na ikaw ang magbuot. Let God be your master driver. No? Tugutan nato si Lord na may mong magmaniho sa atong life. Eh kung kita ang magmaniho sa atong kagalingon, dalawa nato ang kagalingon sa kalaglagan. Let God as your
tour guide. Tour guide. Kinang mag-guide yan sa direction dali na wala ka nakatuon. Siya ang magtulko sa imo into a right direction. Wala nga, nindot yun kayo na ka-relationship. Ikaduha nga, ebidensya na naa kay true relationship kay Lord is naa kay sacrifices. Kung isbutan na ligahapon sa amo ang simbalay Bible study. No, sacrifice, may mga pag-antos. No, dagay tao, dili ganahan mo antos sa pagpangalagan. Mo antos o tanaw sa pelikula, no? Mo antos o tuwa sa Mobile Legends, isang pagbagbuntat, way kan-anay, way tulugay. Pero kung magsimba, di yun mo antos pagsimba. Magdali-dali pa sa simbahan. O may pagsugod, ilaaya na ka, ay gusto na magawa sa simbahan, kaya nagdali ka. Pero kung sa diskuhan, makaamot magkagbuntagay. Amen. Makaamot kaguldin, uligo, beach. Pero anong dili man ka kabalo antos or masakripisyo para sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. No, kay dili na ng tao kahimuan. Ikatulo, seriousness, no? Ang tao nga na tinuod nga relasyon kay Lord, tinuod nga alagad kay Lord, makita nimo diha ang pagkaseryoso sa iyang pagpangalagad. Amen. Seriousness. No, seryoso ba ta? No? So wala, seryoso na to ang ato ang kinabuhi sa kalibutan. Mga lagad sa Ginoo. Seryoso nga pag-alagad ang Ginoo kay seryoso si Lord na nagtawag sa imuhang kinabuhi. Seryoso si Lord na nagpakamatay sa cross para sa imo o sa akong kinabuhi. No, grabe ka seryoso si Lord, pero sa'yo kita, ato lang yaga-yagaan ng ato pagpangalagan. Kung ganahan mo simba, kung dili ganahan, dili pod. Kung ganahan magampo, ganahan, pero kung dili pod. So, dili na seryoso ang tawag. No, seryoso galit ang nakikiyok, seryoso ta nakik-engage o relationship, seryoso ta sa atong pag-atiman sa atong mga anak, mga ginikanan. Pero ang atong relasyon kay Lord, usahay wala na itong seryoso ha. Mana nga, dagay mga tao mo end up sa kalaglagan. Dagay mga tao mo end up sa impyerno tungod kay wala na himong seryoso diha sa imo. So, break sa tayo. So, desert naman ito sa number 2 o number 3, no? Mga tips kung sa ibuhaton para makasugod ka, mahimong successful ang imong pagsugod. Hindi ka mahadlok magsugod, kaya kabalo ka kung sugdanin mo, ngayon ani ang imong buhaton mo, end up ka mahimong successful. So don't afraid to start again. So walang atong topic again, no? Number 1, para dili ta maglisod sa pagsugod ison, taliwala sa mga shortcomings sa ating life. Number 1, start to form a new and true relationship to God. Kinahanglan lang na agit tay pagsugod nga kauban si Lord. No, kay dili ta makasugod nga mahimong successful ang ato isugdan kung dili nato kauban si Lord. In everything we do, no, tugutan nato nga naa si Lord. The John 15 verse 5 ni ana dita na kung wala si Lord, wala kay nihimo. No? Ingadya si Lord, without me you can do nothing. No, mahimo nga dili successful ang ato ang life. Yes, we are not blessed in all ways. Dahil lahi ang pagka-blessed nato, na iban-iban na basura, kanya niya mga part blessed, dili blessed. So we are blessed in different ways. No, dili pwede nga itali nato ato ang situation sa uban. Napakita nato igsuan nga kung naagalita kay Lord, mahimong malabangan nato ang tanan. We can start all over again. No, na may mga losses at ang life, mawag taani, mabangkrakta, no, dili nakasugod, kaya more mahadlok na na mag-start, no, either we lose someone important, na magyanta, either we are, kailangan natin sa financial incapabilities, na nahugdan yun ta, no, klase-klase ta, either you have heartaches, no, dagan tayo kanya-kanyang imong pa-ups and downs sa agang life, but we have only one God na magsulbat sa tanan nato ang mga sitwasyon. Amen? Number 2, nga kasi atong buhaton to start again. Number 2, we must love the Lord. Amen. In Matthew chapter 22 verse 37, ang yun niya, love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. No? Ang iniligsoan na, walay
tao nga nakita nato nga nahimong successful kaayo ang iyang life kung wala siya nahigugma sa Ginoo. Yes, we have different richest men in the world. Na makita nato rich sila sa bahandi. But ang success is not about riches in earth. Dilibot pasabot na kay kwarta, you are successful. Dilibot pasabot na ikaw ang pinaka-richest man in the world, you are successful. Kaya ang success, it's not a matter of money only. Dili nagisgo ko kwarta ba? No? Dito magkaanak kung naatay kwarta, successful na ka. But if ikaw ang pinakadato sa kalibutan pero wala kay Ginoo, you are nothing. You are useless. Iyon pa dito sa Bible sa Matthew, mag-unsa man kung imo ang kalibutan, kung mawala sa imo ang imuhang kalag. No? Mawala ang kaluwasan, kung mawala ang relationship nimo kay Lord. Huwag kapuslangan. Wala ang pinakalindot, no, unahon din nato paghigugma si Lord. Love the Lord. Because when we start to love the Lord, makabalo na kamahigugma sa laing tao. Kaya nga ang first commandment is to love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And the next commandment, ikaduha nga subo sa Ginoo. Ihimo naman ang 10 commandments o duha. No? At the time of Jesus, decompressed into 2. But actually, there is only one word here, love. Ay, ikaduha nga command, no? Na love your neighbor as yourself or love others as yourself. So, importante nga atong masabtan na kung unahon nila ito paghigugma si Lord, kung kabalong ka mahigugma ni Lord, dili na ka mag-isod paghigugma sa laing tao. Dili na ka mag-isod pagpasaylo sa mga tao kakapasakit nato. Dili na ka mag-isod sa mga tao nga malagot ka, naitay malagot ka, dili na ka mag-isod pag reconcile kay naanay love dinahigutang ni Lord. Pero ba mo nga ang pagpangalagad sa Ginoo, it's not about success only. It's not about position. It's about humbleness and forgiveness. No? Yung ba nila, kung wala daw kaaning ha? No, dili ka matawag ng Kristohanon. Kaya galing gidihapon Kristohanon karon na una makita ni mo dahil balay, dahil na position, pero ang pride na o ang unforgiving heart, kanang dili mo ako sa iyo. Pride, grabe kayo. So, dili na ito makita diya ang image ni Lord kung ibang anak ka. We must live a life of being humble. And we must live a life na kanagaling kabalot mo pa sa iyo. No? At kung iiwas ang kaugalingon sa kanang hatred, kanang pagdumot, iiwas na ito ang kaugalingon sa kayugot. Na may time na mo-reach out na ni anang mahina na masama na itong kasing-kasing because of other people surround you na yung mga tao sa imong palibot na makapasakit sa imo. But let the love of the Lord heals everything. Tugod na ito ba nga ang gugma sa Ginoo ang mo ayaw sa makasamad. Kaya naman mga tao na napa sa pagdumot, napa sa kayugot, wala pa sila nakapasahilo. Buot pa sa butyo na wala pa makabali ang ilang kasing-kasing. Wala pa na ayaw pa. Balik mo that love heals. Balik ko, love heals. Ang gugma o ayaw sa samad. Amen? So, anyway, so do not afraid to start again. Because, no, si Lord mo ayaw sa tanang samad sa kagahapon. Amen. Kasi matuuan na si Lord mo ayaw sa tanang samad sa kagahapon. Ingana ang ato ang Ginoo. Grabe ka blessed na to it's all. That we have God sa ato kinabuhi. Now, grabe si Lord ka mahigugmaon. Wala nga, kita po kinahanglan we must live a life with love. Amen. Okay, number 3. Spend time with God. Dili lang na to i-love si Lord. Dili lang ta maghimo og relationship kay Lord. No, kay kung naa kay relasyon pero wala kay panahon sa iya, way klaro nga relasyon. Kaway-kaway sa nga ay mga relasyon pero walay panahon. Ingon ka lang kung magulang mo. Amen. Because we need enough time to build up a relationship. Naatay enough time para mabuo na ang relasyon. Naatay enough time para yung na relasyon maliguon. Bulahutay. Amen. Mapundar. To spend time with God.
No, importante nga naagi time kay Lord. No, kay ang tao nga walay time kay Lord, dili siya makabuo og relasyon. Mo direksyon sa tinuod na kung manguyab pa ta, no, sa unang ganit, dili mo kita manguyab yung mga babae na ta. Kaway-kaway sa mga lalaki niya, na sa una, wala pa kasugtas imong asawa, nanguyab pa ka, naghatag jud kag panahon, para lang sugtun ka. No, gusto niyo magkarelasyon ka mo. Umutan jud mo every night panguyab. Naghatag jud kag time, nag-spend kag time sa iya. Hangtod nga imong malungog ang matamis niyang oo. Di ba? No, niya, pag nagka-oo na, hindi siya nagka-uyab na, di na po panghatag ng panahon. Sa una nga mag-uyab pa, pero may magdikit, karon nga nagninyo na, panagsa na lang mag-uban. No? Wrong concept. So, dili yun na ang anak. Kaya no, walay relationship na ma-build up, walay relationship na mo nambo, mo stable, mo ligon, kung walay enough time together with them. So, kinaman ba na asawa na agree relationship na sakto? Muna, long distance relationship is not healthy. Balikod ko, long distance relationship is not healthy. Sa tinuod lang gamay, rajud kaayo ang nag-survive sa long distance relationship. Either nag-survive mo pero ang isa nagluid na. Either nag-survive, 1 in a million na lang na. 1 out of 10, sa napulo na isa. Pero kasagaran ngayon na yung mga sekreto mga bunal. Muna nindot kayo, ang klahiin yung ba na asawa, mas nindot that you are in one place. Trabaho ba na? Pero dapat na-arajid ka sa preference sa imong balay, sa imong area ba? Di pwede nga mabuwag ang panahon asawa sa abugaw sa panahon karon. No mo na nga diapod kay Lord, di pwede nga long distance ang atong relationship kay Lord. Kasi ano mo na long distance ang relationship? Layo na kay ka. Hindi mo mag-abot ni Lord, kaya di ka kaabot o simbahan, makaabot ka buwangan. Amen. Ayaw pa nilood, Pastora, manilood na ko dire, oy. Pagkaabot dili kaabot og simbahan pero nakaabot og diskuhan. Amen. Dili makaabot og simbahan pero nakaabot sa ignanan. Amen. Wala karon kung gusto nimo mapaduol kay Lord, spend time with Him. Tagaigid panahon si Lord. Amen. Kaya kung dili ka maghatag og panahon kay Lord, no, unsa na lang. Panahon mo maglisod-lisod, aya pa ka mo dagan, Ginoo, dabangi ko. No? Kaya na ka lang, hapit na ka malumos, kaya pa mo duol kay Lord. Dali mga tayo nga na, kaya po duol kay Lord, kaya na mga nakaigit na. Wala ka ron, iksoon, duol sa Ginoo. Kaya no, wala ka kabalo, kanus na kamulian sa kalibutan. Wala po ka kabalo, kanus ako balik si Lord. Duhar makikip ang pamandaman sa tao. Ang pagbalik sa Ginoo, ug ang ato ang kamatayon. Wala ka kabalo, anak. Buhay na akong nga testimony gahapon ng Pastor Stephen ni Payong Cantina. Nagtuo ko katapusan na sa akong ginabuhi, no? Ay naay ni overtake, nilak sa ako, nagmotor ako, gikan na sa San Payong Cantina. Naay nilak sa ako ang front, wala ang signal light, nikalit, overtake, usog ang dagan na wave, yun ko na padpad dito sa kilid. Pero walay-lay nalitok na ako, Jesus name, no? Grabe, wala ko natumba akong motor, pero happy na rin masuksok ang ligid sa ilalong. Nagdagan ka rin sa sakyanan. Pero grabe, di ba sa naa si Lord sa ato ang life? Dili mag-plano ni Lord na muulit ta sa iya, so naagyoy abounding protection na ato ang magagamdaman niya kay Lord. So this is the last verse before ko mo end it so on. Na ako'y last verse kay hatag sa inyo. Salmo chapter 34 verse 18. Ako din basahon it so on. Salmo chapter 34 verse 18. Naging dool ang Ginoo sa samdan o kasing-kasing. Ug luwason niya ang nagkabsal na sa tanang paglaho. Palikod ko niya dali, dool ang Ginoo sa samdan o kasing-kasing. Ug luwason niya ang nagkabsal sa tanang paglaho. The Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirits are crushed. No? Kailangan doon si Lord sa mga tao na sa maraming kasing-kasing. Dili ko pasabot karon igsuon na sa daw na sitwasyon ni Biya.
No, ragyod kanunay si Lord. Walang pinakain doon isuot. Kaya no, so diyang masabta nato kung ano ang pagkamaayo sa Ginoo. Anak the Lord, thank you kaayo. Kaya naaaraman liay ka. Amen? So na mga tao nga mawadaan na o kanagaling mawadaan na o paglaong mga kaanan na wala na Ginoo sa ilang life. Abalo mo, the more na naata sa mga sitwasyon naata sa frustration, depression, anxiety, kuba atong kasing-kasing. Naa si Lord, naghulat ragyod siya, namusturya ka, naghulat ragyod siya, na ikaw mismo muduol sa iya. Nakaroon oras sa ismoon. No? Grabe ang gugma ni Lord sa ito ang kinabuhi. Si Lord kanunay na pahinumdum that He is a God, that who is always there for us. Manangalaw may mga time gusto mo na mahadlok ka mag-start, mahadlok ka magsugod tungkol kay kasi masakitan ako ko, Lord, kaya ba ka ako magsugod na nawalan ko mahal sa kinabuhi. Nadawon ko karon tungkol kay nawalan dyan o pila kalibo. Nadawon ang akong negosyo. Lord, dili ko kabalo magsugod kay wala ko kabalo asa ko magsugod. Karon akong idasig sa inyo igsoon. Start again kauban sila. Paligod ko, start again. Nakauban si Lord sa inyong kinabuhi. Kadang mo kung dili isod magsugod. Dili isod magsugod. Kumayo ka tabang sa Ginoo. Lord, help me. Tabangin ko, Lord. Kay wala ko kabalo, Lord, tungkol sa sakit na akong ibati. Tungkol sa mga sitwasyon sa life. Wala ko kabalo kung kaya pa man ako magsugod o usap. Tungkol kay nasakitan na ka, buhat na yung situation. Or mahadlong ka kay base mabangkrap na po kung magsugod kang negosyo. But I tell you, when you start again with the Lord, He will help you. Baligon ko, kung magsugod ka bago karon, pero kauban na si Lord, kabangan ka niya para makalampos ka sa anak. Baligon ko, start a new relationship with God. Karon igsoon, ayaw na tuguti nga magkasuray-suray ka, ining adlaw-adlaw ni mong kinabuhi na hindi ka uban si Lord. Magsugod na ka, higayon, magsugod na ka paghatag o higayon ang panahon kayo. Lunes hangtod Domingo, doon ay panahon na yung ihatag kayo. Gikan karon ibutangin mo si mong pagalingon na Lord, dili kayo ko mabuhi, dili na ko kaya makaadto sa unahan kung wala ka. Gikan karon ibutangin mo sa imong kasing-kasing nga Lord, ako nang i-surrender ang akong tibuok kinabuhi sa imo. Kay kapoy man di ay ning magkinabuhi Lord na wala ka. Gusot man di ay ning kinabuhi Lord na wala ka. Kupot man di ay ang kinabuhi na wala ka. God will help you. Jesus will help you. Come on, let us pray. Ang po sa imo karong oras sa iso. Ginoo mo ako yun. Ginoo, salamat karong oras sa imong pagkamaayo. Salamat, Lord, na ang imong grasya, imong kaluoy, kanunay na uban ka namo. Lord, makaan namin na limahal dyan mo. Grabe ang gugma, grabe ang pabor, grabe ang grasya, grabe ang kaluoy imong ginahatag ka namo. Lord, bisan pa sa mga tao karon nagsugod sila, Ginoo, na wala ka nila giuban. Ikan karon, Father God, nakita nila na kung magsugod sila, na dili ka kauban, dili maayo ang resulta sa unahan. Apan karon oras sa Ginoo, tuguti Lord na masabta nila, nga dili pwede sila magsugod kung dili kanila ubanon. It's because mahimo lamang mabungahon ang imong ilang life kung naakakauban nila. Sa mga ang kahoy, dili ang punuan, ang sanga, dili mamuka kung dili siya mapabilin sa kulungan.
Kami dili may mong successful, dili may mong himpit ang among life, dili kalibutan na, kung dili ka na mong kauga. Lord, ako mga pag-ampo, i-bless ang tanan na nilang karon. Nakaroon oras sa, dili sila mahadlok magsugod, kay ikaw ang ilang kauga. I-bless ang ilang family, i-bless ang tanan kanilang kauga. Walay lain na mong tapos na pasalamatan, pasidunggan, ang imo lamang lamhan at pangalan. Amen.